Network Entertainment. The Bt gene ay kinuha po ito sa isang bacteria, the Bacillus thuringiensis. So itong gene na ito po ay ah, toxic siya sa Asian corn borer and mga Lepidoptera or yung mga paru-paro po, sa mga larva po nila or sa mga uod. So and then through biotechnological methods like genetic engineering, inilagay po nila ito sa mais. So yung mais, meron na siya nung ano lang yon, nung gene na yon na kapag kinain siya ay toxic dun sa ating mga insekto. Pero hindi siya nakaka-affect sa tao. Ang aim namin ay makakita po, for our part, makakita ng mga traditional maize varieties na merong resistance. So ito na yung silangan, isa sa aming mga nakita. Nag-positive po siya sa BP Cry1AB. Ito yung first report ng cross-pollination nitong Cry1AB from the BT corn sa ating mga traditional maize. So first report po siya dito sa Philippines. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a researcher in entomology and molecular biology and biochemistry with a focus on host plant resistance and sustainable insect pest management in maize. She is currently pursuing her Master of Science in Molecular Biology and Biotechnology with a minor in biochemistry at UP Los Baños, where she also finished her BS Agricultural Biotechnology degree
majoring in crop biotechnology. She has been actively involved in research at the Institute of Plant Breeding in UPLB and has contributed to multiple nationally funded projects on resistance mechanisms against major corn pests. Driven by a mission to advance science-based crop protection strategies, she is an advocate for sustainable agricultural innovations that benefit Filipino farmers. So without further ado, let's all welcome Miss Angeline Marta Marmeto. Hi, sir. Good day po. So welcome Angeline sa podcast. At bago pala tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo dito sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. At paki-rate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa ang maabot natin na audience. So ang topic natin ngayon, very interesting to na pag-usapan, no? Kasi na-surprise din ako nung binasa ko yung paper nila tungkol ito sa cross-pollination ng isang genetically modified na mais sa isang farm doon sa katabi niyang farm. At yung genetic modification na yun, kumbaga parang na-inherit nung katabing farm. So kung anong klaseng genetic mutation yun, pag-usapan natin mamaya. At yung paper pala na ito ay na-publish sa The Philippine Agricultural Scientist at nanalo ito ng 2025 Outstanding Scientific Paper Award from the National Academy of Science and Technology. So dito sa podcast may mga naging previous guest din tayo na nanalo ng the same award. Also na-publish sa The Philippine Agricultural Scientist yung mga studies. So please check episode 91. Ang kausap natin doon ay si Dr. Floyrendo Flores at ang naging topic ay fortifying rice with vitamin A. At episode 86 with Dr. Maria Sumagang, ang pinag-usapan naman doon ay development ng isang decision support tool kung ano ang gagawin sa mga rice straw para ma-reduce ang environmental impact at ma-maximize ang profit. So ayun, yun lang yung intro natin. bago natin pag-usapan yung ginawang research ni na Angeline, kilalanin muna natin siya as well as yung naging journey niya as a scientist. So first question namin dito palagi, Angeline, kailan mo na-realize na gusto mo magtrabaho sa science sector? And sir, so bata pa lang ako, mahilig na po ako or nag-excel na ako sa science and math nung elementary pa lang ako hanggang sa high school. So I would always say na gusto ko maging scientist pag laki po or as an astronomer or yan nga, mathematician. Tapos sa high school, nagjo-join ako ng mga contest and yun, gusto ko yung mga science investigatory projects. Nung magka-college na ako, wala po akong actual plan sa kung anong gagawin ko. Kumbaga hindi naman siya talaga nag-ano sa'kin na pupursue ko ako na scientific research. Basta nung nakapasa po ako ng, UPCAT, I passed yung, BS Developmental Communication sa UPLB din. Kaso nakapasa rin ako ng sa scholarship sa DOST offered by DOST Picard. Unfortunately, BS DevCom ay hindi under nung mga priority courses nila. So I had to change yung course ko. Ayun, ang mga pinagpilian ko ay una ko nilagay doon ay BS Chemistry doon sa letter ko sa OUR para mag-change ng course. Kasi I also love chemistry. So parang innate na sa akin yung love ko for science. Such that doon ako nakapasa sa BS DevCom. So medyo iba ng path. Kaso puno na po yung slot that time for BS Chem. So ayun, sinuggest sa akin ng kakilala namin na nagwo-work here in UPLB na try mo tong bagong course offered by CAF sa College of Agriculture and Food Science, etong BS Agricultural Biotechnology. So yun, sabi ko, wow, parang ang ganda pakinggan. Bago siya sa pandinig ko actually ng time na yun. So
sige, push tayo dito, enjoyin ko lang. Tapos parang along the way, napapaisip na nga akong mag-shift to BS Biology. Pero inline pa rin talaga siya sa science. So hindi talaga nawala yung kagustuhan ko for science. Hanggang sa yun na po, nakagraduate. And ngayon, nagwo-work na sa science field pa rin, sa scientific research. So from the very beginning siguro parang na-hone na ako to work sa science, sa scientific sector. Curious ako dun sa sinabi mo na ano, dun ka sa development communication initially natanggap. Yes Bakit mo po. naman naisip na yun ang applyan na ano, na course? Opo. Actually, hindi ko po maalala yung ibang courses kong nilagay dun sa aking application. Yung BS Dev po, may kakilala po kasi ako na trainer ko nung high school sa theater. And BS DevCom siya dito sa UPLB. So parang ano lang siya, influence lang po. So parang ano lang yun maganda. So very, parang wala talaga akong solid plan sa buhay ko nun. Pero nilid ako ni Lord sa science. Dahil sa DOST scholarship 'no, parang Yes po. napilitan mag-science. Opo. Pero ano yun, sa first year mo development communications ka or pagpasok mismo immediately nag-change ka to science course dahil dun sa DOST scholarship? Bago pa lang po ako mag-start nung nalaman ko po na, nakapasa ako sa DOST scholarship, nag-consult na po agad ako kasi nga po, either hindi po ako magiging scholar or yun nga po, magcha-change po ako ng course. So yun, bago pa lang po ako makapag-start, nagpa-change course na po ako. Okay. Kasi may previous guest din tayo dito, si Sir Christian Luwalhati. Yung backstory niya naman daw, yung first year niya, nakalimutan ko anong course, basta hindi siya science related. Nung second year niya, doon na siya nag-shift to science course kasi nga nakakuha siya nung DOST scholarship. So, ayun. Natanong ko lang kung sa first year ka ba or second year nag-shift. Pero ngayon ko lang din nalaman na may MBB pala dyan sa UPLB. Akala ko sa Diliman lang yung MBB na course. Opo. So yun po yung tinitake ko ngayon for my MS kasi related siya dun sa aking undergraduate degree na BS Agricultural Biotechnology. Yes po, parang mas popular or mas kilala ang Diliman sa MBB. And hindi ko lang po alam kung kailan nag-start yung program here in UPLB, pero isa po siya sa graduate courses offered by the graduate school mismo po. Masters lang siya or pati PhD meron din dyan sa LB? Hindi lang po ako ganun ka-sure, sir, pero yun po, mas kilala po siya for MS po. And siguro backtrack lang din ako dun sa sa college degree mo kasi ayun nga, agricultural biotechnology. So can you share din sa audience natin anong pinagkaiba kapag sinabing agricultural biotechnology dun sa BS Agriculture? Yun po. In comparison sa BS Agriculture, here in the context po ng UPLB, yung agriculture, parang more on the applied side sila ng agriculture po. While the agricultural biotechnology, nag-start din kami sa yung mga basic core courses ng BS Agriculture, yung crop science, animal science, crop protection. Pero sa later years, doon na po kami nakafocus doon sa using biotechnological tools to help yung sa mga agricultural crops or animals or sa food. So kumbaga mas focus na kami dun sa using yung organisms or parts nila para maka-develop ng products, ganun po. So more on laboratory na po. Pero meron din kaming field on the first part. Ang agriculture, kalimitan sa kanila ay more on the applied na po. So bali kumbaga parang yung first few years nyo, same classes lang kayo with agriculture. Tapos parang nagda-diverge lang sa later years ng college. Yes Ganun ba po. yan? Yes po. So first 2 years po ata namin or mga first 3 sems, kaming mga BS Agriculture tsaka BS ABT ay magkakaklase po sa majority of our subjects. Ano ang pinaka-paborito mong agriculture subject? BS na agriculture subject, animal science po actually kasi yun yung initial ko talaga na gustong i-major, animal biotechnology. For some reason,
Kasi malapit siya sa human eh. Parang mas ano ko siya, mas interested po ako nun sa animal science. Yun. Then, yun, napunta na lang po ako sa path ng crop biotech kasi mas madali yung work around mo sa modification ng plants or sa biotech na yung ethics when it comes to plants Ah, compared to animals. Yun po. So parang, sige, dito na muna tayo sa safe part or the safe path. mas mahirap pag-eksperimentuhan yung ano, no, mga animals. Madaming Yes po. permits na kailangan. Yes po. After graduating college, nagtrabaho ka ba agad or nag-masters? Anong nangyari after graduating college? After graduation po, nagpahinga po ako ng, I guess, almost 2 years or 1.5 years po while looking for a job. Unfortunately, hindi nag-work po yung mga ina-applyan ko either hindi ako nakaka-attend ng interview or hindi siya fit sa gusto kong gawin sa buhay. And then, ano po, etong work ko sa IPB, sa Entomology Laboratory, may first ever work po. Yun. So etong yung senior author po ng paper, si Dr. Merdel Linggit, siya po yung aking first ever supervisor. So yun, natanggap po ako sa kanya. Naghahanap lang sila actually someone who can do PCR. In relation dito po yun sa paper. Kaya yun yung aking first na ginawa po pagpasok ko. And then, matagal pa po ako bago nag-MS. Actually, recently lang ako nag-start. Mga 2023 lang po. Kasi sobrang mahal ko yung ginagawa ko sa work. Sabi ko, teka, parang hindi ko muna kayang hatiin yung attention ko ng nag-work ako sa research, tapos nag-aaral ako. Focus muna ako sa research. Kaya later ko palang na-convince yung sarili ko na, sige, makapag-MS na while doing research pa din. Yung agriculture, may licensure exam yun, di ba? Yung Yes, sir. agricultural biotechnology, may licensure exam din ba kayo? Yes po, pwede po kami mag-take din ng licensure for agriculture since yung same po kami ng core courses na kinukuha. So yung mga requirement to be qualified na makapag-take ng licensure for agriculture, meron din po kami. Kaya pwede rin po Ah, kami. so kumuha ka din nung licensure exam? Hindi pa po sir kasi po ano din, same din, masyado akong ano po, mahal na mahal ko yung research na. Sabi ko, teka later na lang ulit. Pero ngayon dahil po dun sa bagong RA na nilabas requiring yung mga nagwo-work sa agricultural research na dapat license. So later on Ah, magte-take na rin po ako ng licensure po. wait. Parang may naalala ko na may nag-viral na video dyan sa parang debate na yan na tungkol sa license ng agriculture. Paano mo tatawagin yung agriculturist? Kailan ba ng license or not? Dyan yun, di ba? Sa Opo. LB? Yes po, medyo mahaba-haba pa siyang usapin kung sino po ba talaga yung ire-require na ano at sino yung pwedeng exempted. Medyo ano pa po siya, mahabang usapan pa po ng sectors po. Tapos ngayon, di ba, kasi sabi mo kanina, yung first job mo, project-based ka na research assistant. Tapos ngayon, ano ka na, Yura ka na. So, directly under ka ng university. Parang ganun siya, di ba? So, can you share, ano ba yung pinagkaiba kapag project-based RA ka versus kapag Yura ka na? Okay po. Yun nung nag-start po ako and most naman po ng fresh graduate or mga bagong pasok sa university as a university research associate, nag-start po sa project-based. So ito po ay mga projects funded by different agencies, pwedeng government or private. So naka-under lang po kami sa project na yon. So doon yung gawa kami ng research, yung day-to-day activities, mga experiments and all. Ah, may duration lang po yung project. So kapag natapos yung project, eh di end of contract. Kung may kasunod na project, eh di ano pa po, may kasunod ka pang trabaho. Eh ngayon naman po na regular na yura na po ako. So mga 4 projects naman po siya. So under the university mismo na projects na po siya, tuloy-tuloy lang po siya na ginagawa po namin. Kapag Yura, required yung pag-masters or hindi naman? Hindi naman po siya nire-require ng university for the Yura 1, but for the Yura 2, at least may MS units ka na po na na-take. And then in preparation, pag naging university researcher, doon na po yung medyo mas importante kung mas malaki yung advantage mo if may MS degree ka na po. Siguro sa audience natin na nakikinig na gustong maging scientist,
kailangan mo actually yung graduate degree para mag-progress yung yung career mo. Kailangan mo siya for promotion. So ayun, sa mga nakikinig na nanonood na naghahangad din maging scientist, ayun, kailangan nyo lang yan always keep in mind na dadating kayo sa stage na kailangan nyo talaga mag-graduate school sa ayaw nyo at sa hindi. Yes, sir. That's true po. Kaya ano din po, yun din yung isa siguro nag-drive sa akin to do to take a postgraduate degree. Kasi gusto ko din syempre ma-promote ako later on. So, Ah. yun po. So, since nakwento na nga ni Angeline yung backstory niya, kung paano siya naging scientist, siguro ngayon pag-usapan naman natin yung research focus natin for this episode. So, ang title nito ay First Detection of Naturally Introgressed BT Cry1AB in Asian corn borer resistant traditional maize in the Philippines. So, Angeline, can you explain muna yung paper nyo tungkol saan ba ito in one sentence? Hirap. Yun po yung isa sa ang hirap kasi one sentence lang eh. Pero basically what it tells ay, yun nga po na-mention nyo earlier na ito yung first report ng cross-pollination nitong Cry1AB from the BT corn sa ating mga traditional maize. So first report po siya dito sa Philippines. And ito yung silangan. Ito yung naging focus ng paper. Itong traditional maize na ito po. Curious ako dito sa BT Cry1AB. Di ba yung Cry1AB, ito yung gene, di ba? Yes, sir. That's right po. Ano yung convention sa pag-name ng genes? Meron ba? Kasi parang na-weirdan ako lagi pag nakikita ko yung mga pangalan ng genes. Parang for me, parang mga random letters lang sila na pinagsama-sama. Opo. So sila po, kaya po cry kasi po siya ay crystal protein po siya. So kaya po siya cry. And then yung yung naming na po ay kung pang ilan ba siya na na-discover, ganun po. So parang A, B, C, yun po. Cry1AB, ito po yung nasa BT maize. And then Cry1AC, ito naman po yung nasa BT eggplant. BT eggplant. So, meron din yung eggplant ng ganitong klaseng gene? The BT po, yung modified mo po. Okay. Yung GMO po na eggplant. Tapos curious din ako dun sa variety na sinabi nyo. So, itong variety, yung tawag sa kanya ay silangan. Tama ba? Yes, sir. Silangan po siya na nag-originate from or na-collect namin from Pangasinan. Gaano kadami yung mga Philippine varieties ng corn? Kasi minsan may makikita ako na nagbebenta Japanese sweet corn. Tapos meron ding mga mais na parang yellow, medyo maputi. So yung silangan, ano yung itsura nito? Ang silangan po, yung current namin na nasa amin po na collection, yellow corn po siya na maliit lang po. But accounts, yung mga kwento ng mga farmers na aming nakausap, originally siya ay close to reddish na po, parang red-orange. And ngayon, yung the usual yellow na nakikita po natin na corn, ganun na po yung kulay niya. Pero maliit nga lang po compared to the sweet corn na usually mahahaba po yung mga yun. Wait, so paano nagbago yung paano nagbago yung kulay niya from reddish to yellow? So that's the magandang kwento doon. Kasi possibly po siya to the selection ng farmers. So and then in relation din possible dito din sa ating paper, sir, na baka may effect yung naging years of planting alongside the BT corn. Ang BT corn po natin ay yellow po siya din na mahaba. Yan po. Parang din siya. Yung manifestation nung yung kay Gregor Mendel na pea experiment na nag-iiba yung kulay. So parang ito, ganun din sir. na example. Yes, interesting. Pero to, sir, through the years na po siya. Kasi matagal na rin naman po ang BT corn sa atin, sa Philippines. Pero ang silangan, sir, ay napakatagal na po na kinukultivate prior pa po siya sa BT corn. So bago pa na, dito na po yung silangan sa atin. Ayun, ano yung backstory? Paano kayo napunta sa ganitong klaseng research? Ayun, sir. So, way back 2015, nag-start po itong program sa IPB
in a partnership or in collaboration with the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research or DABAR, ito yung tinatawag po natin na corn germplasm utilization through advanced research and development or in short, SEAGUARD. Kasi gina-guard natin yung corn. Kaya po siya SEAGUARD. So very ang ganda ng name ng program. So ang aim po nito is i-conserve yung ating mga traditional maize varieties. Parang ma-protect natin yung mga yun. Kasi ang dami po nating varieties na long existing here in the Philippines. Nung dinala pa lang siya ng mga through the galleon trade, so many hundreds of years ago. Possible, ang dami nung sources of good genes or good characteristics na pwede nating magamit sa pag-develop ng mga varieties pa. Ang isa po dito isang aim nito ay yung sa insect resistance. So kami pong entomology lab nung SIGARD ay isang part lang. Pero marami pa po siya, meron sa plant pathology, sa mga diseases, sa mga abiotic stresses, yung sa mga salt, sa salinity, sa soil acidity, mga ganun po. And then, ang aim namin ay makakita po, for our part, makakita ng mga traditional maize varieties na merong resistance sa ating mga major insect pests ng corn. At isa dito po, ang Asian corn borer po. Isa siya sa most destructive insect pests of corn. So yun, kaya nung nakita namin, nag-screen kami, so sinubject namin sa mga experiments, nakita namin na may mga varieties, very, very konti lang po sila out of the many varieties na na-collect, na may nagpakita ng resistance. So syempre doon na po yung naging focus namin. No? May resistance siya, meaning kapag kinain siya nung insekto, yung insekto either namamatay or maliliit lang sila. So yun po. So kumbaga, hindi sila masyadong nadadamage. Which is actually yung same concept siya no sa BT corn. Ang concept ng BT corn, pag kinain din siya ng insekto, ng Asian corn borer na yung uod po nila, namamatay si ACB or si Asian corn borer. Sa ating trad maize, hindi man ganun yung ma-achieve na namamatay, pero mayroong portion or percentage nila namamatay or nade-delay yung kanilang development po. So ito na yung silangan, isa sa aming mga nakita. And nung aming tinest for BT, nag-positive po siya sa BT Cry1AB. So, hindi possible, ang aming naging research question, ito ba ay inherent or dahil lang sa kanya, dahil ba talaga siya resistant or dahil dala siya ng BT? Kaya po namin, ito pala, ano pala siya, introgress siya or parang nakakuha siya nung Cry1AB na gene from dun sa nearby na BT corn sa Pangasinan. Kasi widespread po ang planting or dami po talaga ng mga farms doon na puro BT corn na po yung nakatanim. Curious ako dun sa yung pest, yung Asian corn borer. Yes po. Mais lang na crop yung tinatarget niya or may iba ding crops? Ang main host niya, sir, is corn. Pero may mga studies na rin po na nilabas. Ito rin po si Dr. Merdelin Lit din po ang senior author ng mga parang mga alternate hosts niya. So ang meaning po nito, kung wala yung mais po sa paligid, pwede silang mabuhay sa mga ibang halaman na ito, itong mga tinatawag na alternate host. Pero hindi siya kasing, kumbaga hindi siya ganong masyadong magsusurvive dun sa mga alternate host na yan compared dito sa kanyang main host which is yung corn po. Pero mainly corn po talaga yung kanyang kinakain. Yun yung kanyang prefer talaga. So ano exactly yung ginagawa niya dun sa corn? Parang kinakain niya lang. Bali, yun na yung damage na ginagawa niya. Kinakain niya yung corn. Opo. Mag-start po yan ng sa yung corn plant po natin. Yung mga, so mangingitlog po yung paru-paro niya nung ating ACB. Mangingitlog dun sa dahon and then, syempre po, mapipisa yung itlog. Kakainin niya po muna yon habang wala pa po yung bunga nung ating mais, yung dahon pa lang po talaga siya. So, unti-unti niya yung kakainin hanggang sa lumalaki yung mais, lumalaki din siya, papasok siya dun sa stalk.
nung ating mais, yung pinaka-stem niya, gano'n po. Do'n sa loob na siya mag-stay ng matagal hanggang mag-pupate. So kakainin niya po yung loob nung stalk, which is very important sa mais kasi puwedeng kapag kinain na niya yung loob, puwede niyang makain din yung portion nung ear, yung grow sa stalk na yung magde-develop into ear, the corn ear. So hindi na siya magde-develop kapag po nakain siya. Puwede rin siyang mag-cause ng lodging or matutumba yung mga halaman. So, talagang nasisira yung mga halaman po. Tapos dun pala sa ano, sa BT corn, paano naman nag-originate yung BT corn? Paano siya minodify genetically? Hindi lang ako, sir, very familiar do'n sa pinaka-process na ginawa nila, but the BT gene ay kinuha po ito sa isang bacteria, the Bacillus thuringiensis. So itong gene na ito po ay, ah toxic siya sa Asian corn borer and mga Lepidoptera or yung mga paru-paro po, sa mga larva po nila or sa mga uod. So and then through biotechnological methods like genetic engineering, inilagay po nila ito sa mais. So yung mais, meron na siya nung lang yon, nung gene na yon na kapag kinain siya ay toxic dun sa ating mga insekto. Pero hindi siya nakaka-affect sa tao. Only dun sa insekto lang po. Curious din pala ako diyan, well, siguro outside na 'to dun sa study niyo It's kasi okay, sir. ito nga meron tayong genetically modified na corn na safely nakakain natin. Pero may naalala din ako na naging issue dati yung GMO rice na hindi hindi natuloy. So Yes. can you share din po ano yung thoughts niyo? Safe ba in general yung mga GMO na crops? Yes, that's the golden rice, sir. Tama po ba yung inyong Ah, meaning, sir? Ah, medyo maano pa kasi siyang usapin, sir. Very controversial ang ating mga genetically modified organisms. But in the context of the golden rice, ah, it is generally safe na i-consume po ng tao. In-enhance lang yung kanyang, if I'm right, the vitamin A content or component. So, yun po. Pero it needs to undergo management or regulatory measures to ensure na talagang wala siyang adverse effect sa environment, sa human, and sa animals, and sa generally sa environment po. So very ano pa rin siya po, controversial na topic po. so ayun nakuwento na nga ni Angeline yung background and siguro skip na lang natin yung more on sa GMO rice kasi and wala rin naman masyadong wala rin naman masyadong alam tungkol diyan. Alam ko lang naging issue siya dati. Yes So ngayon po. naman, pag-usapan naman natin yung methodology na ginawa nila. So basically, 'di ba yung gusto niyo dito sa study ay screen yung mga traditional na mais tapos tingnan kung may resistance sila dun sa Asian corn borer o yung paru-paro na umaatake sa kanila. And then i-detect kung may basically i-detect yung ganun na gene yung CRY1AB. So ano ngayon yung methodology para ma-accomplish yung mga objectives niyo na 'to? Okay po. So, ang una po naming ginawa is mag-collect po nitong mga traditional maize sa iba't ibang region sa buong Pilipinas. And currently, hindi na po ako masyado updated sa numbers, pero it is more than 3,000 tinatawag po nating accessions. So eto, let's say po, lagkitan from na-collect sa isang barangay from a farmer ay isang accession po siya. And then lagkitan from the same barangay from another farmer is another accession. So yun po yung tinatawag natin na accessions. So napakarami po nito. Buong Pilipinas meron po tayong collection sa ating Seaguard, sa ating Seaguard collection. And then yung mga yun po, batch-batch po kasi hindi naman kaya ng aming field area na itanim lahat yun. So itatanim namin yung mga mais na yun. O then i-ano po natin siya, i-grow. Yung dahon ay aming kukunin on a certain stage na alam namin na doon talaga siya sa field kinakain nung insekto, which is in this case, the ACD. So around 25 to 30 days from planting, doon po kasi mataas talaga yung infestation ng ACD sa field. So doon din namin ginagawa yung laboratory screening. Kumuha kami ng dahon at that stage, dinadala namin sa laboratory. And then,
pinapakain namin yung insekto. Meron kaming mass rearing na ginagawa sa laboratory. So pinapadami namin yung Asian corn borer sa aming lab. Sa yung mga Hmm. larva niya, papakainin namin. And then yun po, i-evaluate namin yung percentage nung nag-survive at nung medyo mabagal yung development than the usual. And then yung mga namatay, yun po. Then meron kaming certain na ano po, na parang range to parang qualify siya. Ito ba ay highly resistant, or moderate lang, and then up to the highly susceptible. Then yung aming, pag may makita kami na resistant, or nagpakita ng promising response, tetest namin siya for BT using yung ELISA strip. Commercial po siya na strip na kapag para lang siyang pregnancy test na ididip nyo po siya. So ikakrush yung dahon with water, usually water na lang, then ididip. So kapag nag-double, same ng pregnancy test kit po, pag nag-double, positive. Positive siya dun sa gene na yun. And then pag isa lang, ayun, negative siya. So doon namin na nako-qualify, ito bang resistance na pinakita nung mais ay inherent, pwede ba na or dahil meron siyang cry protein. Wait. Yung pag-experiment niyo sa insects, yung pagpapadami sa kanila at kailangan pa ba ng permit yan or hindi na? Hindi na naman, sir. It's a good thing na hindi na naman kasi ano naman po siya, invertebrates naman. So parang Okay. excluded kami dun sa animal ethics po, na dun sa research ethics board, if I remember it correctly. Yung ganun po. Wala pala silang mga animal rights yung mga insekto. Wala naman po. Pwedeng pwedeng abusuhin. Ayun, sir. Sa ganong context po, kasi pinapakain namin sila hanggang mamamatay or ano po. Wait, so yung mais ipapatubuin niyo sa field tapos yung dahon niya dadalhin niyo sa lab tapos dun sa lab yung mga insekto, Yes, sir. tama ba? Nasa lab po namin yung insekto. Okay. So, confined naman siya, sir. So, kung may mga mag-survive, pinapatay din naman namin or pinapreserve sa alcohol para hindi siya maka-escape sa environment. So, controlled measures naman kami doon, sir. Kasi kailangan po yun. Baka Oo nga, makapagparami biohazard. kami. Yes, sir. Yan nga sana yung follow-up question ko, kung doon niyo ba sila nilalagay sa kung saan niyo tinanim, parang ilalagay niyo sa doon tapos parang may net lang na nakapalibot para hindi sila Ah, kumalat? Yes, sir. So after na naggagawa din po kasi kami na kung may makita po kami sa lab na parang maganda yung response, itetest din namin siya sa field, pero confined pa rin, sir. May Ah, screen siya po. Then doon kami nag-i-infest para lang makita namin din yung reaction ng mismong halaman kapag siya ay buhay o yung nasa field compared do sa kapag nasa lab. Baka po kasi ano lang, may factor lang yung pag-test namin sa lab. Pagdating pala sa field, hindi pala ganun yung response niya. So meron kami ginagawang confirmatory screening sa mismong field, pero confined pa din po. pero 'pag gano'n paano niyo siya lilinisin na wala kayong naiwan na bakas nung pest na yun? Paano kung may itlog na naiwan dun sa soil? Paano niyo Sa siya soil. nililinis? Ang ano naman namin diyan, sir, hindi namin pinapaabot na kasi meron na po tayong, kumbaga meron na tayong close estimate nung kanyang life cycle kung kailan ba siya magde-develop sa paru-paro. So since larva yung aming ini-infest sa field, hindi namin siya pinapaabot sa ganong stage na magpaparu-paro siya. So wina-wipe out na namin yung field, and then we do control measures. Yung lupa ay pinaplow or parang nagla-land prep kami ng lupa po. And then yung mga ano po natin, mga plant materials na ginamit ay binabaon naman natin sa lupa after para ano po siya, hindi na naman siya dun makaka-escape po. Tapos yung field experiment niyo kung saan niyo tinatanim yung mais, dun din mismo sa Pangasinan or diyan lang sa LB? Dito na po siya, sir, lahat sa LB. Kasi lahat na po nung iba-iba po kasi yun, hindi lang po sa aming screening na ginagawa, hindi lang po silangan. So kumbaga sinasabay na rin namin yung ibang varieties from the other regions na pwede naming maisabay para ma-maximize din po namin yung space sa field. Ayun. So since ngayon alam na natin yung methodology, so can you expound naman dun sa results? Ano yung nakita niyo dito? Okay po. Dun sa aming results, sa first screening po namin, this is way back 2015 to 2016, ang meron pa lang kami is around 150 accessions compared to today na more than 3,000 na.
So, yun po, same nung methodology na minention ko po, nag-screen kami. That time, yung may apat kaming nakita na nagpakita ng potential na resistance. So, kumbaga, ano po siya, significant yung number of larvae or percentage niya na namatay. Isa dito yung silangan po. Silangan siya, among those four, siya yung may pinakamataas na mortality. So, dahil mahal yung BT strip kit, so ang amin tinest lang muna itong mga may potential. Nag-positive ang silangan. So, kala kasi namin nung una, meron na tayong tradmase na may resistance. Pero nag-positive pala siya sa BT. So, nandun na yung focus namin na, ano nangyari kaya to? So, ayun, nag-survey kami sa Pangasinan, especially kung saan nakuha yung saan kinolek yung first namin na collection ng silangan, which is in San Carlos City, in Pangasinan. Doon namin nakita na napakarami or a major percentage ng area nga po ay planted by BT Corn. So doon na na-formulate na there is a natural cross-pollination or open pollination nung pollen from the BT maize to the traditional variety na silangan. In this, ifo-focus ko po sa silangan. And then, kailan ang BT corn planted way back 2000, so 2002 or something like that. And then, yung mga farmers ng silangan, without knowing na popollinate pala yung kanilang mga tanim na silangan, ay sinaselect nila po yun. Yun yung kanilang mga pinipili, yung nagsusurvive. Tsaka may rin po siya, natural selection. Sila yung nagsusurvive doon sa attack ng insekto. So ang nangyayari, through the years ng selection, ayun na yung naging result ngayon. Silangan na based po sa comparison ng itsura ng mga farmers na nakausap namin, compared doon sa nakikita namin ngayon, gano'n na yung itsura niya. Yellowish na siya compared to what they claim na reddish siya before. And then yun nga po, meron na siyang BT. And then, yung nag-collect din po kami ulit sa mga nakilala na nakausap namin na farmers. Very, very konti na lang po silang farmers na may silangan or nagtatanim ng silangan sa mga na-survey namin. Yung iba talagang alam nila pero hindi na sila nagtatanim or hindi na sila nakakita, ganun po. When we tested yung mga tinatawag po naming strains of silangan, yung mga bagong collections po namin, nag-positive po sila lahat sa BT. So parang pinapakita lang po gaano ka-widespread yung naging introgression ng BT maize dun sa traditional variety na silangan po. Diyan pala sa concept nung gene na nagbibigay ng resistance dun sa mais. Kasi 'di ba ito yung Cry1AB, parang inintroduce siya na modification dun sa mais. May way ba na malalaman nyo na yung itong resistance na to, natural siya or introduced dun sa plant? Yun sir, yun po yung BT strip testing na ginagawa po namin. So kapag po siya ay nag-positive, so we would assume or at least we would galing po siya doon sa BT. So kapag Okay, po siya gets. nag-negative, doon po kami mas mag-aaral or mas mag-a-analyze deeper ano kaya yung pinagmula ng kanyang inherent resistance. Okay. Okay Ngayon po. gets ko na, bale pag sinabing pag naging positive sa ganong gene, automatic na alam nyo na introduced siya. Pero Opo, kapag mayroon siyang ibang nakuha gene, po. Opo. Meron siyang nakuha from the BT maize. Kasi yung pa lang naman po ang commercialized. So far po, na widely commercialized yung Cry1AB po. tapos yung cross-pollination, paano siya nangyayari? Dinadala lang ng hangin yung mga pollens or Yes, anong sir. mechanism nito? Yes, sir. Kasi ang corn po, so ang kanyang pollen, sa kanyang anatomy ay nasa taas po ng dun po yung kanyang male part kung nasan yung kanyang pollen. So, highly cross-pollinated yung corn. Hiwala yung kanyang female part sa male part. So yun, dala po ng hangin, mabilis pwedeng kumalat yung pollen po. Kaya ang nagiging result, pwedeng mabilis din yung introgression nung
pollen with BT dun sa mga traditional maize, sa mga nearby fields. Tapos, curious din ako kapag ganito yung nangyayari over time, 'di ba? Yung BT corn, hindi siya kumbaga parang natural na species kasi genetically modified siya. Yung traditional na mais, yun yung kumbaga parang natural species. So over time, kung nagko-cross-pollinate itong dalawang to, may matatawag pa ba tayo na traditional or natural na corn species or wala na? Sir, baka medyo maano po siya. Medyo mahirap siya sagutin so far. But ano lang po, isang gene lang naman siya out of the many genes na meron ang isang corn sa kanyang genome. Isa lang naman po ang Cry1AB. So yes, it is still traditional po. But ang naging ano po nito, importance nito or significance is yung sa pag-develop ng mga biosafety policies or biosafety measures po siguro when it comes to GMO. Kasi po, license po kasi yung mga genes na ito ng mga companies na nag-develop. So kung itong mga thread maize natin ay mako-cross-pollinate siya with BT, mahihirapan po tayo na gamitin siya for breeding. Kasi meron siya ng gene na license. Kumbaga parang ah, magbabayad pa ba po tayo na para sa companies to develop a traditional variety pa po na ibi-breed po natin. Ayun, so I guess madami na kaming na-discuss ni Angeline dun sa paper nila. For anyone interested, check nyo na lang ang links dyan sa description. Open access naman yung paper, so pwede nyong basahin anytime, anywhere. And siguro just to summarize lang din yung napag-usapan namin. Basically, yung genetically modified na corn, tinatawag natin na BT corn, nag-cross-pollinate siya sa isang cornfield na yung yung mais na yun ay traditional na mais natin, hindi siya genetically modified. Pero since nag-cross-pollinate yung dalawang yon, na-inherit niya yung modification dun sa BT corn. Kaya ngayon may resistance na siya dun sa Asian corn borer. Pero hindi naman siya biosafety concern. Kasi matagal na matagal na yung BT corn at nakakain naman natin safely. So, ayun, very interesting na study. So ngayon, discuss naman natin yung more on behind the scenes naman ng research. So kanina nabanggit mo na yung study ay yung Seaguard study na to ay funded by DOST. So can you share din magkano yung funding na kinailangan to do this study at saan siya ginagasto yung funds? So sir, ito ay funded po ng DA-BAR po. Okay. Opo. So marami po siyang phases. Ito lang sa aming part lang po, hindi pa po siya sa buong Seaguard. Sa portion lang po namin sa entomology laboratory po, itong screening for insect resistance. Ah, Nag-start po yung phase 1 ng project. For a year pa lang po siya na duration. If I remember it correctly, 5 million or mga ganun pa lang po yung unang funding. And then, there is a phase 2 na for 2 years. Kasi naging maganda. Yun nga po, may nakita na out of the 150 accessions, merong nagpakita ng potential resistance. Yun po yung 4 na yun. And one of those ay yung silangan. Then, the following phase, the phase 2, around 2 years, mga nasa 7 million na po. Pero relatively ano pa rin po siya, mahirap pa rin siyang i-budget. Then, here comes the phase 3 po, another doon, dagdag dun sa phase 1, phase 2. I think around 10 million yung funding for that. Pero habang lumalaki yung pondo, dumadami din yung objectives. So hindi lang po siya Asian corn borer, nadagdagan kami ng corn weevil, another post-harvest pest ng mais na nakastore. And then we have also the corn plant hopper, another pest din po siya ng corn. Pero ang naging focus mainly pa rin po is the Asian corn borer. Yan po. So until now, ongoing pa rin itong project. Marami pa kami nadagdag na result in addition dito sa paper na ito.
So, yun po ang mga pinanggalingan ng aming pondo. Mahirap siyang i-budget pero nagagawa ng paraan po siya. Ano yung pagbili niyo nito? Binibili niyo to directly sa mga farmers? So, paano niyo kino-contact yung mga farmers na bentahan kayo ng mais? Ng seeds, sir. Nagpupunta po talaga kami sa regions po to collect. So we have this breeding team po. Sila po talaga mainly yung involved sa pag-collect po ng mga varieties. And then we also partner with the regions sa mga regional field offices ng DA, yung mga ano po nila, traditional maize from their region. Minsan po nagpapadala po sila sa IPB para po ma-store dun sa collection or maisama po sa collection. Yan po. Eto medyo mainit 'to na ano na tanong. May senador tayo na may sobrang sikat siya na sinabi na ano, kapag siya daw isang farmer, yung gusto niya lang makuha ay yung seeds. Bakit bakit pa kayo gumagawa ng research? So in your case, sa tingin niyo ba na-appreciate ng mga farmers yung ganitong klaseng research na ginagawa niyo or hindi? Yes, sir. Kasi napakarami pa pong problems na dapat sagutin sa ating agriculture. So kung seeds lang at walang research, hindi natin masasagot yung mga problems nila. Kasi yun nga po yung maganda when you talk to farmers. Kapag pumupunta ka talaga sa kanila, nalalaman mo ano bang concern nila. So isa na nga po dito, nakikita mo rin sa mismong sa actual field yung infestation ng insekto. Kapag bibigyan mo lang sila ng bibigyan ng seeds po, medyo parang hindi nasasagot yung concern nila na ah, yung infestation ng insects. So kaya kailangan natin yung research. And pag po kinukwento din natin na ito yung ating goal to develop a variety na may resistance sa insektong ito, they appreciate it po na sana nga maging maganda yung result para syempre makabawas sa kanila when it comes to pesticide costs, ganyan po, tsaka yield loss. So yun po, very appreciative of ating farmers naman po. Tsaka grabe yung iniisip ko lang yung magiging economical effect niya kung hindi mo pag-aaralan yung ganitong klaseng pest tapos tanim ka lang ng tanim, malulugi ka rin, parang pinapadami mo lang yung mga peste na yun kasi wala kang dine-develop na paraan para i-control sila. Yes, sir. Opo, totoo po yan. Kasi in terms of, ito pong sa host plant resistance, dapat first line of defense po talaga natin ay hindi paggamit ng pesticide. But sana yung variety natin, meron siyang sariling resistance or kaya niya mismong labanan yung pest. Tapos secondary na lang yung mga countermeasures, itong mga paggamit ng pesticide kung talagang hindi kayanin. Pero sana yun yung ating first line of defense po, yung ah, varieties na may resistance po. Yung mga pesticides, may mga documented din ba yun ng mga harmful effects dun sa plant at dun sa tao na nakakain ng ganong plant na naapektuhan ng pesticide? May ganun ba or wala naman? Opo, yung mga pesticide residue po, so hindi naman po siya talaga totally nawawala, lalo na sa ating tubig, especially sa environment, tsaka sa consumption po natin, lalo na ang corn natin kinakain. So, yung pesticide residue, pwedeng-pwede po talaga siyang, at malaki po talaga yung harmful effect niya sa human at sa environment, sa animals. Aside from that po, paggamit po tayo ng gamit ng pesticide, yung mga pest na comparison talaga yung pesticide na yun, nakaka-develop din sila ng resistance. So later on, hindi na sila tatablan nung nung pesticide na yun. Parang same lang po sa antibiotics sa atin sa human kapag hindi tama yung paggamit natin. So yung mga ah, microorganisms or mga yan ay makaka-develop din sila ng resistance. Ganun po. Dito sa study mo, ano yung mga mako-consider mo na memorable na good and bad experiences? Siguro sir, good kong experiences dito is since nga po ako ay graduate ng ABP, hindi ako masyado, although nag-take ako ng agri courses nung mga same with agri, hindi ako masyado exposed sa field. And then nag-thesis ako, hindi rin ako exposed sa field, sa lab lang po ako. Ang good experiences ko dito ay yung nakapag-travel po talaga ako. Mostly Pangasinan, most sa north and then also sa south din sir, south region. Ah, naka, ang sarap makita yung mismong, ano ba yung pinag-aaralan mo?
hindi ka lang sa lab. So, nakikita mo na, ganito pala itsura ng mais pag sa iba't ibang parte ng Pilipinas. And then, nakikita mo rin yung iba't ibang level of infestation. And yun po, when you talk to farmers po kasi talaga, iba talaga kapag naririnig mo yung ano nila, yung side nila. Yun yung magandang experience ko po dito. Yung bad naman. Meron ba? Wala naman. Bad, sir. Mahirap magsabi ko. Ano, wala namang totally bad, sir. When doing this research, siguro ano lang, yung, kasi isa po sa naging goal din pala namin, and I forgot to mention, is to find the pure silangan na without BP. Ina-aim pa rin talaga namin na mahanap yun. Kaya po kami nagko-collect pa rin sa Pangasinan until now. Ang bad, doon siguro hirap pa rin kaming mahanap siya kung nasan yung pure silangan. Ay, kanina pala, nabanggit mo yung term na, ano yun, accession kapag Yes po. nag-acquire kayo ng mais. So, kapag sinabing isang accession, hindi yun ibig sabihin isang piraso ng mais? Hindi po, sir. Ano na po siya, pwede siyang either from isang ear ng corn or parang isang bulb. Basta po kinolek siya ng from from a barangay po and then isang farmer. Kung ano man po yung seeds na binigay niya, isang accession na po siya. And then from a different barangay na same access na pwedeng same variety yung tawag nila, pwede lakitan din. Another accession po. Pero hindi po siya necessarily isang seed lang. Kumbaga, a bulk of seeds po siya. Wait, curious din pala ako dyan kasi sabi mo kanina, meron kayong 3,000 accessions. So, paano yung storage nung paano yung storage nung seeds? Hindi ba kayo naubusan nung room space kung saan Ah, nilalagay niyo yung mga seeds? Hindi naman, sir. So, sa Institute of Plant Breeding, nandun po yung ating National Repository, yung National Plant Genetic Resources Laboratory. So, sila po talaga yung nagko-conserve ng mga germplasm. Hindi lang po ng corn, kundi lahat po ng mga crops natin, except rice. Kasi ang rice po ay dedicated na siya for field rice. So, meron po mga dedicated space doon, mga tinatawag na mga conviron, yung nasa cold temperature. Doon po nakastore yung mga seeds and properly naman po siya organized. Ay, kanina pala may nabanggit ka na yung may ibang pest na post-harvest siya umaatake dun sa mais. Etong Asian Opo. corn borer, kapag kapag buhay lang yung Yes, sir. mais, kapag nakatanim lang. Tapos ibang pest Opo. naman kapag na-store na siya. Ganun Opo, ba? yun po yung weevil, sir. Opo, yung seeds niya po, pag na-store na sa storage na, ang umaatake naman sa kanya, ito mga post-harvest pest. Ito yung corn weevil or yung kung bukbok. Yung makikita rin po natin siya sa bigas minsan. Pero complex pa, magkaibang naman po siya, species. So rice weevil naman po yung nasa rice, then corn weevil naman yung nasa corn. Pero magkamukha lang sila, sir. Can you share din yung yung moment na nalaman nyo na nanalo kayong ng NAST award? Can you share how did you feel nung natanggap niyo yung award? Opo, sir. Siguro balik ako ng konti bago kami ma-award. Nung pa lang po, nung sinabihan ako na ino-nominate yung paper, parang pinagawa po ako nung yung sa nomination form, yung ilalagay na consent doon. Opo. So parang na-feel ko noon, hindi ko po alam for some reason, parang pakiramdam ko mananalo talaga kami. So parang naka-ready na sa utak ko, ano yung susuotin ko sa awarding. Parang sa totoo lang, sir, parang at the back of my mind, meron akong malaking hope na mananalo kami. And then nung nanalo na kami, parang wow. Sobrang siya, parang hindi pa siya din nagsisink in agad po sa amin nung una na, talaga nanalo kami. Tapos binalikan ko, ano nga ba naging contribution ng paper namin sa scientific community. And then ko mas na-feel po yung impact nung aming naging results. Kung gaano siya kaganda. Ipagmalaki ko na po yung paper. And then, isa pa pong na-feel ko siguro yung naging teamwork ng aming team. Kasi yung authors po, tatlong po siya, kumbaga parang tatlong sectors. Binubuo siya ng tatlong sectors. Yung entomology, meron din headed by the main author, Dr. Madeline Litt. We also have molecular biology, si Dr. Eureka Ocampo. And then the breeder, Dr. Art Salazar. And then the mga research assistants na po. So parang ang ganda na naging result ng collaboration pala. Hindi lang pala, napaka-importante pala talaga ng collaboration when it comes to research. And so, speaking about kung gaano kaganda yung study, can you share din at what point did you realize na pwede nyo nang ipasa yung paper na to for publication? Opo.
So ano po, matagal na namin siya actually sinubmit for publication. Pero syempre po, alam naman natin, matagal yung process ng publication. Kaya po siya na-release lang ay 2021. Pero yung results namin matagal na. Kasi gusto po namin na, first report po kasi siya. So gusto namin agad mailabas na ganito yung status na nagkakaroon ng natural in progression ng VTMA. So para ma-mitigate or magawan agad ng action yung ng regulatory board or magawan agad ng regulatory measures. Kasi nga po, nagkakaroon na ng natural in progression sa ating traditional ways. So yun, kasi gusto namin agad mailabas na yung information para ano pa po, ma-control pa. So kanina nabanggit mo na yung isa din sa mga ginagawa nyo ay tinitingnan nyo rin yung mga ibang pests. So moving forward, ano pa yung other plans nyo with this research? May ano pa ba? In addition dun sa mga additional pests na tinitingnan nyo? So yun po, looking pa rin po kami at naghahanap pa rin po kami ng mga strains ng silangan until now. Kasi po, hinahanap pa rin namin kung nasan nga po. Kung meron po ba, meron pa rin nung walang BP. And then, ang aming pang gustong gawin later on, aside from the focus sa silangan, is to develop a variety po from our traditional maize na may resistance po sa insekto. Kasi po yung ating traditional maize, siya po ay open-pollinated. Yung yield niya po, mababa lang. Pero kapag po siya ay pinag-cross-cross na, pinag-combine, dahil sa tinatawag natin na hybrid vigor, tumataas yung kanyang yield. So yun yung gusto nating ma-achieve. Meron tayong variety na may natural resistance, meron siyang resistance sa insekto, and then at the same time, since siya ay traditional maize, usually siya consumed for food. So napakalaki importance po na for food security. Kasi yung madedevelop na variety, meron na siyang insect resistance, nakakain pa siya, pwede pa siyang alternative na staple food sa rice. So yun po yung ating gustong i-aim ng program, ng SEAGUARD program. Ayun. And before we let you go, Angeline, anong mga advice mo sa mga aspiring researchers? Ang advice ko ay never be disheartened kung yung results ay hindi pa siya sa gusto nyong makuha. Kasi from those ay may pwede kang magandang mag-experience. At same sa amin, nagkaroon ng BT na nag-positive for BT, so hindi pa rin siya inherent resistance. Pero meron pa rin kaming nakuha doon na magandang experiences. And continue doing the research and love what you work. Yun lang po yung akin lagi ma-advise. If you are not with the one you love the one you are with. Yun yung lagi advice sa akin ni Dr. Lit. So mahalin mo kung ano yung nandyan sa iyo. Gusto ko yung advice mo na yung wag agad ma-discourage. Kasi yung research, parang hagdan din siya eh. Kung yung mga setbacks, yung mga problems na na-encounter, mga failed experiments and similar things, progress pa rin yun eh, papunta dun sa end goal nyo. So, ayun, sa mga aspiring researchers, tuloy-tuloy nyo lang yung mga experiments nyo. Eventually, may makikita din kayo. Yes, sir. Unfavorable result is still a result po. And last question, do you have anything to promote? Ang ipopromote ko na lang siguro sa innovation pa rin dito is yung paggamit po ng maize as a staple food po for rice. So yun po, pinapromote din namin sa IPB yung paggamit ng isa naming variety, the IPB VAR6, na pwede po siyang i-mix sa rice dahil mababa yung kanyang glycemic index po. So yun, maganda pong i-explore natin yung pagkain ng mais. Ayun. So I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Angeline sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Thank you, sir. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.